para sa huling bahagi ng ating programa, isang veteranong sports broadcaster, game commentator at host na patuloy na nagsusulong sa kalagahan ng sports at nagpapalaganap ng kaalaman tungkol dito sa mas maraming Pilipino. Ngayon, hinarap niya ang hamon sa labas ng broadcast booth upang pasukin ang mundong kanya ng kinalikihan, masusing tinangkilik at inusisa. Teammates, sabay-sabay nating subaybayan ang kwento ng ating nag-iisang PTV Sports host na si Jing Hamlang sa pagsisimula ng kanyang amateur boxing career dito sa pinakabagong episode ng Power Punch na ihahatid sa atin ng ating teammate na si Paulo Salabatin. Panoorin po natin ito. Kilala siya bilang isang batikang sports commentator, host at voice-over artist na may mahigit 15 taon nang nagbibigay buhay sa mga malalaking kaganapan sa larangan ng sports. Isa siya sa mga pinakakilalang tinig sa mundo ng Philippine football at isa rin sa mga pamilyar na mukha ng PTV Sports Network. Nariyan din ang malalim niyang paghanga sa boxing at martial arts. Malamang sa puntong to ay kilala niyo na kung sinong tinutukoy ko. Walang iba, nag-iisa ang ating ultimate sports guy, ang ating PTV sports host / boxer, Jing Hamlang. Kanyang kwento dito sa Power Punch. Mahigit 15 taon nang naglilingkod sa sports broadcasting si Jing Hamlang bilang commentator, host at voice-over artist. Sa paglipas sa mga panahon, nakilala siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tinig sa mundo ng Philippine football, kung saan naging bahagi rin siya bilang opisyal sa mga professional league, clubs at minsan ay sa national team. Bukod sa football, malaki rin ang pagmamahal ni Jing sa boxing at martial arts. Ito yung mga sport na kanyang sinusubaybayan at kinahihiligan mula pa noong kabataan. Dahil dito, naging natural ang kanyang pagpasok sa pag-uulat, pagkokomentaryo at pag-host ng iba't ibang programang pang-sport. Pero sa labas ng broadcast booth, patuloy niyang isinusulong ang pagmamahal sa sports at ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol dito sa mas maraming Pilipino. Kilalanin natin ang mas malalim na kwento sa likod ni Jing Hamlang. At ngayon nasa boxing ring na tayo, hindi natin palalampasin ang pagkakataong ito na alamin kung ano nga ba ang nilalaman muna ng bag ng ating kasama na si Sir Jing Hamlang. At ito sa unang part ng ating segment, which is ang What's in My Bag. So, Sir Jing, ano bang nilalaman ng ating ng bag ngayon? I can't believe this is actually happening, no? Parati ako nanonood ng Power Punch at yung last mo na segment, kasama mo ang nag-iisang Pedro Taduran na ating reigning world champion. Tapos ang next mo na episode, siguro ito yung na masasabi natin biggest downgrade sa Philippine television. Hindi naman. From world champion to walang record actually, no? 0-0-0. Pero undefeated. Undefeated. Malinis ang record natin. Meron tayong dalang headgear na may bar, para hindi tayo magkaroon ng mga tama sa mukha dahil kailangan natin protektahan. At delikado sa opisina, baka hindi tayo yun, mapapasok. Mapapagalitan tayo ni Direk, di ba? Bakit ka may tama? So kung may sparring, meron tayong 16-ounce gloves para mas kontrolado at hindi tayo magkasakitan. Siyempre, meron tayong... So kailangan pag ito for sparring ito. Yes, a little bit heavier, a little bit more cushion para hindi kayo magkasakitan ng partner mo. No? So I make sure na parati kong dala yan just in case meron tayong kasparing. Of course, you need your wraps. That's pretty standard. And then meron din akong dalang miniature gloves. Actually, para sa anak ko to. Miniature gloves? Parati ko siyang dala just in case na kunwari gusto ko mag-training pero pag sinabi ng asawa ko, kailangan mo isama yung anak mo kasi walang mababantay sa kanya. Sinasama ko siya. No? Pero may gloves din siya na binili ko galing sa Thailand. And buti na lang medyo may hilig siya. So at least nasasama ko siya dito sa gym. And then you have your standard na 12-ounce gloves na ginagamit ko for bag and for, mitts, yung mga ganyan. And that's it, dala ko rin yung mouthpiece ko just in case for sparring. Otherwise, wala na akong dalang iba pa. Pero before all this, bakit ba, anong nag-udyok sa'yo na pupasukin ito
mundo ng boxing? Well, actually, yung kami magkakapatid, 5 kami magkakapatid, we've always enjoyed martial arts ever since. So we started, maybe our first love was maybe basketball, tapos naging boxing, and then na-try namin yung iba't ibang mga martial arts, including jiu-jitsu. Yeah. And we always wanted to know kung what it would be like to try it. Diba? And when nakauwi kami dito sa Pilipinas from our time in Indonesia, we wanted to try, and Jerry Peñalos's gym was actually nearby, kung saan kami nakatira. And nag-try lang kami. And of course, you start to learn how to throw your basic punches, paano gumalaw. Pero iba pa rin yung may bumabato sa'yo at baka ikaw rin matamaan, diba? Oo. So, I wanted eventually to try what it would be like to compete. And actually, it was one day lang talaga nag-udyok sa akin na masubukan itong competition dahil nagising ako one day, tapos na-realize ko I'm almost 40. Midlife crisis siguro ang tawag dito. No? And I realized that parang hindi ko mina-maximize yung katawan ko. No? Yeah, and of course, dun sa nabanggit mo kanina na lahat ng mga sports people gustong i-try, no? Pero sa'yo, you would like to try to compete, no? Yes. Which is very different dun sa mga gustong pasukin yung mundo ng sport na gusto nila. I think it's the only way na talagang matest mo yung sarili mo eh. Kasi parang hindi mo naman alam talaga kung anong version mo ang lalabas pagdating sa competition, di ba? Parang, yes, marunong ka sumuntok, marunong ka in theory kung paano lumaban. Sa sparring even, Yeah. no? Pero pagdating ng nag-ring yung bell at mayroon na talagang tao na gustong i-knockout, i-knockout ka, ano ba yung magiging response mo? Actually, hindi ko rin alam, Paolo. Eh. So, Yeah. gusto ko rin malaman pagdating ng time, kung anong version ni Jing Ham lang ang lalabas. Not literally, what's in your bag kapag pumapasok ka sa boxing ring, sa boxing gym, at try itong dangerous sport na to na boxing. What's in my bag in terms of what I bring to the table? Yeah. Parang ganon. I would say I have a fascination for technique. No? So I like to think na medyo may focus ako sa pagiging technical na boxingero. Hindi lang parang magbo-brawl tayo dito sa loob ng ring. And that's what fascinates me about the sport na pareho kayong may dalawang kamay. But for some reason, yung mga elite boxers may capability sila na kahit magkadikitan tayo, hindi mo ko matatamaan at pwede kitang tamaan kailan kita gustong tamaan. And it's a fascinating thing na kung paano mo nasosolve yung ganitong problema in close quarters habang may tao na gustong to take your head off. On the other side naman, what's in your bag? Ano ba yung inspiration mo? Ano yung dinadala mo sa, of course, your family? Yes, yes. Now, I try my best to be the best father I can be, the best husband I can be, but more so lately is for me is how can I make the most of what God has given me, right? And sinuwerte tayo na kaya natin gumalaw, kaya pa natin maging healthy and active at almost 40. And I feel like meron tayong obligasyon na i-maximize kung anong meron tayo. So, I set out on this challenge to test myself, and in the last few months, regardless kung ano yung magiging resulta ng laban, I feel like I've uplifted myself, I've made myself fitter, I've made myself more disciplined, more a stronger individual. So, nakukuha ko yung benefits of the preparation outside of the result. No? So, we'll see how things go, but I already feel like I'm a winner because of the journey that we've taken. Alright, so nakita natin ang nilalaman ng bag ni Sir Jing Ham lang nalalaban ngayong Agosto. Tama? That's right. Agosto. At yun, parang wala namang pinagkaiba sa mga nilalaman ng bag ng mga world champions. Di ba? Sila Pedro Taduran, Mayweather, Manny Pacquiao, you name it. Pero ayan, so makikita natin training regiment niya at sisilipin natin kung paano nga ba gumalaw ang isang Jing Ham lang. Let's go. Hi everyone, my name is RJ Hamlang. Ako yung brother nung lalaban, si Jing Hamlang. And ako yung tumutulong sa kanya para mag-ensayo, mag-train. Kasi masaya pag brothers kayo, tapos pareho kayong into boxing. And so yun yung contribution ko para sa laban niya ngayon. Well, I'm excited na matuloy na rin yung una niyang laban. At
para masimulan na rin, no? Get it out of the way. At excited ako dahil nakapag-ensayo na talaga siya at happy na siya na lose na din niya yung weight. It looks good. Whether he wins or loses, it doesn't matter. Basta ang importante yung mga bagay lang na within his control. So as his trainer and his brother, I'm also more, actually mas nervous ako para sa kanya compared to myself. But yeah, all the best of luck to him and his opponent, and sana ma-enjoy ng mga tao na manonood. Siya yung tipong tao mabilis matuto at saka may galaw siya, and then lahat ng kombinasyon meron siya. Lahat ng suntok na pwedeng ibitaw, meron din siya. First contain sa kanya, sobrang humble na tao, saka sobrang tahimik po. Ang message ko kay Sir Jing is, Sir, stay humble and turning always. God bless po. Hi, I'm Tabitha Hamlang, asawa ni Jing Hamlang. As a husband, he's very devoted, very hardworking for the family, really provides for us, but also makes sure that he spends time with us and his son. He's been boxing for quite a while, and he's been doing it with his brothers. He's been training a lot, so naisip ko rin na parang, bakit hindi? Diba? So, natuwa naman ako kasi alam ko na kaya naman niya. Meron din siyang very high fighting IQ. So talaga nakikita mo siya pag nanonood siya ng mga fights, kahit MMA or boxing. Like, he really knows what he's watching. And then also, you know, you can really see the discipline pag nagka-training siya. So I think that's one of the great aspects of it. Just do your best. You've been training so hard for this, and we're proud of you no matter what. Alright guys, so nakita natin ngayon yung training regimen, yung what's in my bag, yung sparring, and now dito sa sunod na part ng ating segment, which is the ringside interview. Makakausap natin si Sir Jing Hamlang kung ano ba yung hihimayin natin, yung kanyang kagustuhan, kung bakit pumasok sa boxing at iba pang mga sport, at kung baka meron pa siyang gustong itry na ibang sport, di ba? So, yan, alamin natin. Sir Jing, congratulations at isang big achievement ito para sa'yo sa ating boxing career, masasabi natin boxing career, which is your first fight, no? Anong masasabi mo dito? Ano ba yung nararamdaman mo towards this fight? Para sa akin, a lot of excitement, no? Na ito na nga, at this advanced age, na medyo normally yung mga atleta pa-retire na at the age of 38. Pero ako, I'm gonna start my first fight, and I'm very excited and curious kung anong version ko ang lalabas doon on fight day, no? So, hindi ko rin alam kung anong ang lalabas, so gusto ko rin malaman. Ang alam ko, ibibigay ko ang lahat, and I'm excited na mapakita kung ano man yung mga na-ensayo ko over the last few months. Pero, manalo matalo, ano bang plan mo after this? Ako, I really don't care about the result. Honestly speaking, that's 100% honest. Ang gusto ko lang sana hindi mo akong interviewin after the fight na nakahiga ako. Na, Paolo, bakit ko ba ginawa ito? Sana hindi naman ganon. Pero for me, I want to be able to do this and then maybe train for another fight down the road. We'll see how that pans out. Pero I want to test myself in so many different realms. Sineswerte tayo na nandito tayo sa PTV Sports. Of course. May access tayo to so many incredible personalities and figures of different sports na maaaring makatulong sa atin na mabuksan yung pinto to different worlds of sport. You know? So, I want to explore it all, you know, because binigyan ako ng chance. I mean, I'm healthy. I'm reasonably mediocre sa mga iba't ibang larangan ng sports. So, why not try? You know, whether it's wall climbing, whether it's dancing, which something I'm terrible at. Pero, tara, why not? Diba? Let's see what we're capable of, and let's explore the world and express our bodies. And I think it's gonna be a fun adventure. Yeah. And after ng fight, papasok ba ang isang Jing Hamlang? Magiging host pa rin ba ang Jing Hamlang? Sana pumasok ako ng kinabukasan kasi Sunday yung laban. I hope I'll be able to come on Monday fresh-faced. No? Sana naprotektahan naman natin yung lumalabas sa camera, and hopefully a better man when that bell rings. No? So I'm really looking forward to it. Susunod sa Power Punch. At the end of the day, sports is about testing yourself. Pagpito ng referee, anong version mo ang pwede mong ilabas.
And I think different aspects of yourself get revealed in different sports. Mas lalalim pa ang ating kwentuhan kasama si Jing Hamlang mula sa kanyang buhay bilang sports broadcaster. Susubukan naman niya ang isang bagong hamon sa loob ng boxing ring. Ano kaya ang kanyang magiging karanasan at ano ang naging resulta ng kanyang kauna-unahang laban? Alamin yan sa susunod na episode ng Power Punch.